Gaano po ba kalaki ang bilang ng mga Pinoy na posibleng merong thyroid problems pero hindi nila alam? Sige, Doc. Okay. Sa mga datos po natin sa Pilipinas, karamihan po ay 1:10 Filipino po ang meron pong thyroid na sakit. So at least 10% or less ang meron pong may sakit sa thyroid. So kung hindi po alam ng viewers natin ang thyroid, ito po yung gland na nandito po sa harap ng leeg. Yan. Mm, Okay. Mhm. Parang one isa is to na ako dun 10. sa 1 Mm. out of 10, ah. Miss Annie, palagay ko isa Baka ako nga dun eh. sa 1 out of 10. Alam mo, Attorney Dot, Oo. bigla ako lumunok tapos Oo. napahawak ako sa Oo nga lalamunan eh. ko. Ako na, Sa thyroid niyo po. napahawak ako kaagad eh. Okay. Oh, sige. Siguro Okay. magpa-check tayo kay Doc para malaman natin once and for all, di ba? That's Sige, correct, Miss Attorney. Annie. Go Okay. ahead. Thank you very much, Attorney Dot. At this time, Doc Abarquez, isa po sa karaniwang sakit ng mga Pilipino ay goiter. Tama po ba? Ano yung Yes. dahilan? Anong Yes. dahilan nito? At bakit marami nagkakaroon nito po? So usually po, ang pinakapangunahing dahilan ng goiter is yung ating iodine deficiency. Ibig sabihin po yung kakulangan ng iodine sa ating diet. At pwede rin po yung mga iba pong namamanang sakit. Pwede po ay itong mamana sa ating mga kapamilya na meron pong thyroid na sakit. At saka pwede rin po na autoimmune. Ibig sabihin po meron pong lumalaban na mga antibody. Kumbaga, ito po yung mga parte ng katawan natin na lumalaban sa katawan. So, mga antibody po na pwede rin po makakos ng goiter. So, ito po yung mga usual na kadahilanan. So, meron pa pong iba, pero ito po yung usually mas common po na cause ng goiter. Iodine Okay, thank you. deficiency. Yan. Thank you for Okay. sharing that, ha. Pero Doc, bago po ako pumunta dun sa main question ko, pag sinabi po ninyong iron deficiency, saan po kami nagkukulang? Bakit po kami nagkaroon ng pagkukulang ng iron? Ibig sabihin, Iodine. hindi kami kumakain, ng iodine, sorry, iodine. Ano po yung mga hindi namin nakakain? Okay, luckily po sa panahon ngayon, usually naka-fortify na po yung iodine sa diet, no? So kadalasan po Okay. nasa ating salt or nasa kanin na po yung mismong iodine. Nung unang panahon po na hindi po Okay. na-fortify yung mga pagkain natin, usually nagkakaroon po ng goiter dahil sa iodine deficiency. Yung other sources po natin, usually yung gatas or dairy products, seafood, mga crab, shellfish, isda, ayan, nasa screen na po yung mga usual na mga pagkain na usually fortified with iodine. Luckily, ngayon po, sa panahon Ayan. ngayon, meron na po yung ating salt at saka bigas. Ano pala? Okay, so that's very good news indeed. So tayo rin po na mga mahilig kumain, tingnan po din natin kung ano yung mga merong iodine at medyo dalas-dalasan po natin yan. Napaka-importante pala niyan para sa ating thyroid. So Doc, going now to my original question, ano po ba yung risk factors? Like what do we have to worry about? Is it because of age or gender na nagkakaroon ng thyroid or goiter problems? And ito po ba ang dapat naming i-watch out? Go ahead po, Doc. Okay, usually po, ang risk factors ng ating thyroid disorders are age, no? So usually kadalasan sa mga mas matatanda, nagkakaroon ng goiter at usually mas madalas po ito sa babae. And yung other risk factors, kapag meron po tayong kamag-anak na may sakit sa goiter, maaari po natin itong mapamana. And also, yung mga buntis at yung may autoimmune disease, kadalasan po, ito rin po ay mga sanhi ng ating goiter o yung sakit sa thyroid. Ayun. Kompleto ang sagot, Miss Annie. O ikaw naman, ano naman Okay. ang gusto mong Thank you very tanungin kay much. Doc? Again, this is a very interesting medical topic, ano po, attorney. Muli, na-impart natin, nakakapag-educate at the same time sa ating mga kababayan. Okay, eto. Ano ang early warning signs ng goiter na hindi dapat binabaliwala ng ating mga kababayan, Doc Abarquez? Oh, pakinggan nyo mo.
Yun. magsulat kayo, mag-note po kayo. Ayan, sige po. Opo, usually po, ang sakit ng goiter ay dahil nasa leeg po siya, pwede pong maipit mo yung mga part ng ating leeg, no? So, ito yung daanan ng paghinga, daanan ng boses, at daanan ng pagkain. So, usually, yung mga warning signs po ng goiter ay kapag naipit na po itong lahat, no? Hirap huminga, hirap kumain, at nagbago na ang boses or paos ang boses. At syempre, yun pong pag sobrang bilis po ng paglaki ng bukol, ito po ay isang warning sign din po na kailangan may mangyari na po at kailangan magpatingin na po sa doktor ang may goiter. Okay. Namamaos ako, Doc, pero wala akong goiter. Kasi nagkasipon ako. Okay. Magpatingin ka Attorney muna. Doc. Ayan. Alam mo, attorney, nagno-note down ako dito sa mga sinasabi ni Doc para at least, again, dun sa mga kababayan natin na nakikinig, baka may magtawag, mayroon tayong maalala Oo. at may refer natin ito agad-agad kay Doc Abarquez, mga kasambahay. Napakaganda ni atong pinag-uusapan natin. Sige, attorney, ikaw naman po. Alam ko marami ka pang Yes. gusto itanong. Okay. Thank you po. Yes, yes. Actually, Miss Annie, when you hear about thyroid problems, ang naririnig natin kadalasan ay yung hypothyroidism tsaka hyperthyroidism. Lagi nating naririnig yan. Pero Doc, ano po ba to? Ano po ba yung hypothyroidism tsaka hyperthyroidism? And how different are they from each other? Sige, Doc. Okay, so to review po kung ano po yung ating thyroid, ito po ay in charge sa ating metabolism, no? So yung pag-andar po ng ating katawan, so para siyang engine ng sasakyan. So kapag hypo, ibig sabihin kulang po yung engine ng sasakyan. And hyper, mataas po or medyo sobra-sobra po yung thyroid hormone natin. So pag hypo po, ibig sabihin may mga, kunwari, sintomas po tayo, weight gain, lamigin, hindi po gumagalaw yung ating tiyan, nagka-constipate, nawawala ng buhok at nagda-dry yung skin. Yun pong hyper, kabaliktaran lang nun. So ibig sabihin, sobra po si engine. No? Palpitation, namamayat, gumagalaw po yung ating tiyan, nagda-diarrhea, nanginginig yung kamay, or may problema na sa puso. So ito po yung mga usual na pinagkaiba ng hyperthyroidism and hypothyroidism.